Magandang umaga mga ka-59 and ingat po tayo laging lahat sa duty natin. So yung topic po natin ngayon, sasagutin natin yung tanong ng isa nating followers na kailangan po niyang sagot. Kailangan nating masagot. Kasi ang tanong niya talaga is hindi siya ganun ka nasa edad, kumbaga nasa 24 lang yata siya. Ngayon, na-promote na siya as an operation manager. Naging operation officer na siya ng agency nila. Ngayon napipressure siya, nahihirapan siya. Ganito po kasi yan. Kung halimbawang hindi pa na tayo naka-oo o nakaperma ng kontrata or na-accept na natin yung position, pag-isipan muna natin. Kasi siyempre bago naman sabihin sa atin yan o bago ibigay, kini-inform muna tayo ng ating agency. Ngayon, kung nakita ang kanila ng potential to become an operation officer, well, good. Kasi kung minsan sa sarili natin, hindi natin ma-figure out or ma-accept na bakit kaya ko na ba yung posisyon. Ganun kasi naiintindihan po natin yan Kasi may mga time kasi kahit naman tayo dumating tayo sa bago tayo naging officer, pag isinabihan tayo na sige, kunin ako sa officer kayo. Nagda-doubt pa tayo. Totoo po yun. Kasi hindi ala pa tayo sa posisyon na yun Kung baga hindi pa natin nararanasan, kaya medyo awkward tayo na tanggapin. Yung parang alok pa tayo, yung wala pa tayong kumpiyansa sa sarili. Kasi paano na tayo magkakaroon ng kumpiyansa o paano natin malalaman na kaya natin o hindi kung hindi natin susubukan. Ngayon, kung hindi pa natatanggap pa, so pag-isipan natin maigi. Kasi the more na umaangat ang title mo sa trabaho, the more responsibility nakakita mo yan. Hindi ganun po kadali. Kaya pwede tayong tumanggi. Ang pagtanggi sa isang pag-promote, hindi po yung kahinaan Kung na-analyze natin sa sarili natin na talagang hindi natin kaya, yun ang tunay na kalakasan. Kasi ayaw mo makompromise Kumbaga hindi ka pahinog sa ganung posisyon. Kasi mahirap pag dumating sa point na alam mo sa sarili mo. Kasi una-una tayo makakapag-decide po niyan. Sabi nga, who knows yourself rather than you? Sinong higit na nakakilala sa sarili mo kung di ikaw mismo? So, aralin po natin. Ngayon, kung talagang hindi mo pa natatanggap, kung talagang alam mo sa sarili mo, binigyan ka ng 1 day, 2 days, or 3 days na pag-iisipan at talagang na-analyze mo na nag-iisa ka, dapat po mag-decide ka on your own. Huwag mong pakinggan yung sinasabi ng iba. Kailangan yung sarili. Makikinig ka sa kanila na to the point. Sila yung reason kung bakit tinanggap mo or bakit hindi. Kailangan sarili po natin ang mag-decide. Pag sa sarili mo, hindi ko talaga kaya kasi marami pang proseso mga ganito, ganyan. Hindi ko pa kaya, say no. Ang pagsabi ng no, dapat po inaaral po yan. Isang malaking katalinuhan sa isang tao na marunong ka magsabi ng no. Kahit alam mo makakabuti sa'yo in the first place, pero hindi ka pa nga po handa, huwag na. Kung maghintay nating mahinog. Kasi sabi nga, you have to trust the process. Ang daming pwede pang gawin. Kaya nga, kung talagang iyon yung goal natin, ngayon pala nag-i-start tayo para aralin. Pag dumating man siya, alam mo kaya mo na. Kasi mahirap kasing sabihin na hindi ko pa kaya or kaya ko kung hindi natin na-handle. Pero in your part, pag sa inyong pag kukuha ng mga datos sa sarili mo, kaya ko na, then go. Pag hindi, huwag mo na. Kaya habang nandiyan po aralin, kasi diyan na po talaga yung punta niya. Siyempre sa mga agency natin, nagkakaedad sila, nagkakaroon ng greenness fascio, nagre-retiro, kukuha yung agency siyempre sa mga staff na nila yung kaya talaga. Mahirap naman kasi i-hire nila na hindi naman kaya. Ito ba? Ngayon, kung talaga namang nauuhan na, tulad tong isa para naging operation na po si Sir, ang dami pong pwedeng tumulong. Huwag tayong mag-back out. Kumbaga ganun talaga, may pressure yan Lalo kung di ka talaga prepared, talaga nauuhan lang o talagang kaya naman, medyo nung dumating sa point, medyo parang ganito pala, ganun po talaga, ang daming ano po yan, hindrances, pero yun po yung magpapatibay sa atin. Dapat kung ano yung naging problema, you have make a solution. Maraming pwedeng tumulong. Huwag nating hayaan yung problema na yan, isarilinin lang natin ng agency, andyan yung mga staff na kailangan tumulong sa iyo, hindi patulong po tayo sa kung naandyan na po kayo, alam po na-hire na kayo, so aralin na po. Kung talaga namang dumating sa point na lahat binigay ng investment out at hindi kaya, pwede naman. Pero wag mo na susukuan hanggat bago pa lang. Ano po ha? Kumbaga hindi kasi titinan natin yung title Iba kasi pag ay na-promote ang angas na hindi po yun. Yung responsibility at tingnan natin. Kaya ko bang i-manage to? Kaya ko bang i-handle to? Ngayon kung talagang naman sa point talaga na andun na naka-position na po na hindi kaya, paalam po ng maayos. Pwede sabihin sir, talagang medyo hindi pa ako handa pala. Ngayon ko lang na-realize na hindi naman sa hindi ko
na tinatanggihan ko, na ako'y sumusuko, na hindi ko kaya. Aamin ko, hindi ko kaya. Pero, siguro sir, bigyan mo pa ako ng mga 1 year or 6 months dito ako sa trabaho ko na to. And then, habang nandito ako, nakita ko na yung mga dapat gawin bilang as an operation. Aaralin ko na po yan, and ako na po yung magsasabi sa inyo kung pwede ko nang i-handle. Ganon, wag nating hayaan na yung promotion natin ang sa trabaho natin, di ba? Yun yung mahirap eh. Kasi hindi natin makayang i-handle na masira lang lalo yung ating agency dahil sa pagmamanage natin, di ba? So para ma-avoid ko yun, wag natin. Okay, so sana po nasagot ko kayo sa inyong ano niya. Kaya yan sir, kung talaga naandyan ka na, hingi ka po na mag-ano ka po ng mentor na tutulong sa'yo, walang imposible. Lahat po nang nanggaling dyan sa pinanggalingan mo, wala din silang experience before, kaya lang sila nagkaroon kasi nga, binigyan sila ng chance. I think that is an opportunity, nagkaroon ka lang ng hina ng loob. Kaya mo yun sir, madali lang yan, sa simula lang yan, parang officer lang yan, di ba? Nung tayo naging officer eh, medyo napipressure tayo. Tama po, may kasamang pressure yan. Pero pag nagamay na natin yan, ganito lang pala. Basta ang aim lang natin, focus lang kung ano yung gagawin, hindi kung ano yung talaga mga kailangan. Pag-aralan, walang imposible basta nag-aaral at gusto yung trabaho kung nasaan ka man. Basta gusto mo yan, wala pong imposible. Okay, yung isa pa pong tanong, laging tinatanong ito yung mga applicant. Pag nagtatanong sila, laging sir, saan po bang may bakante, mga ganito, kailangan po ba ng ganito, kasi ang height ko ganito lang. Huwag niyo pong itatanong yan, yung mga ganyan. Kapag nag-apply pa lang, lalo through message, pumunta kayo doon sa nag-i-interview, sa kung saan pwede kang interview ko. Yes, kayo, pumunta kayo. Kasi hindi makikita yun eh. Wala namang ano yan sa height eh. Kung pag in-assist ka, ba, officer ang hinihingan nyo ng tulong para i-recommend kayo sa agency, kaya kayo pinapapunta sa detachment para ma-assist na kayo nang hindi na kayo mapagod dun sa agency kung yung mga 201 file ninyo kulang, para ma-assist agad kayo para pagpunta sa agency, pag tinawag naman kayo ng officer at binakapan kayo, sigurado naman papapuran niya ng agency. Huwag niya yung ang dami kasi, sir, mayroon bang ganito sa ganyan? Alam niyo yung sa first place pa lang namimili na tayo, mahirap po yan, hindi kayo tatanggapin pag ganyan ang style natin. Wala akong sasama ng loob ha, kasi kailangan pag applicant ka, ang magde-decide yung nag-i-interview yung agency, hindi tayo pwedeng mag-demand kung meron. Pero kung wala at alam mo namang malapit na sa inyo, yung kasi ang hirap yung meron po bang bakante sa ganito, may ganito. Hindi pa man tayo nag-a-apply, hindi pa man tayo nakaka-hire, namimili na kung may demand nang nangyayari, wag po ganun. Kasi we are customer, kumbaga, we are selling ourselves, tayo yung product. Hindi po pwede mamili tayo ng client. Kumbaga, ang titingin po niya sa agency. Kaya sabi mo malapit sa bahay ninyo, pag in-interview ka, hindi ka pa swak or akma doon sa pagdadalan sa'yo, masisira po ang agency. Kaya, tinitinan din ng interviewer yan kung saan ka pwede na medyo mahusay ito, sa ganito ko dadalhin. Alam naman, malapit sa yung bakanting load, ako ilagay na 200. Excuse me, or mababalance sweldo, syempre hindi natin minamalit yung mga bakanting load, syempre medyo ano po yung kontrata dyan kasi hindi pa well operation sa mga negosyo yan eh. Kumbaga yun talagang ano lang, okay, pwede ba yun, di ba? Kung nakita ka na standard, sayang naman. Huwag muna natin hintayin kasi na gano'n, kasi ang iba kasi nagtatanong agad, may ganito ba nga, ganito lang po kami, ganyan ganito. Sabi ko nga, pagka masyado yung minamalit yung sarili niya, hindi kayo lalago. Kailangan punta kayo sa pinapapunta kayo. Ito po sir, ako po yung nag-apply sa inyo. Ito po ganito sir, ganyan. Ito po yung ano ko, yan lang po yung alam ko. Sabihin nyo totoo. Kasi i-assess kayo, tutulungan kayo niyan eh. Hindi naman, huwag tayo nagsisinungaling. Basta ito lang po yung inabot ko sir. Ito lang po yung kaya ko. Ngayon sir, kung sakali po meron, halimbawa lang po na meron po ganitong malapit sa amin, ito po yung area ko, mas prepared po ako doon kasi po wala pa ba akong budget sir. Pero kung nakita ko na may bibigay sa akin, kung mahal niyo po ako at alam kong kaya ko naman, gagawin ko po sir. Ganoon. Kasi pag nakita ng interviewer na meron kang desire to work, yung talagang may pagmamahal ka sa trabaho, yun ang importante. Wala yan sa height, wala yan sa tinapos. Basta nakitaan ka ng potensyal na na-applicant ka, sigurado po yan makakapasok kayo. Lalo ngayon sobrang dami ng kailangan ngayon ng agency. Kasi nga po, per month, nag-augmentation ng mga company, nagdagdag ng ganito, may mga sales, mga ganyan. So dagdag po ng tao yan. May punta na kayo, hindi yung, sir, sa ganito na lang ako pupunta. Alam ba natin na ma-handle ba? Kung marami ng applicant na pupunta ka, di sayang lang din. Kaya nga pagka nag-ano kayo, sir, sa ganito pupunta, sabihin nyo punta agad, hindi yung nagpupunta tapos hindi. Siyempre, nag-prepare din yung kausap ninyo, sayang naman yung opportunity. Ganun po ha, so ang importante lang, tiwala sa sarili. Huwag yung anuhin yung kung maliit kayo or what, basta importante, makitaan kayo ng potential sa trabaho. Sigurado po yan, makakapasok po kayo ng trabaho.
huwag mo nang namimili. Ganun po talaga sa simula. Magpupunta kaya nga habang kayo nandiyan sa mga trabaho ninyo, sa security, mag-ipon-ipon na po kayo. Kasi kung meron kayong goal na mag-transfer into another agency kasi medyo hindi sustainable yung kita ninyo, at least madali kayo makakapunta. Tandaan nyo, wala tayong pinakasalang trabaho lahat naman lahat ng empleyado, kahit regular pa yan, maraming pagbabago sa buhay. Lalo tayong mga security, ang bilis-bilis natin pwedeng lumipat kasi may gandang opportunity. Paano? Kung may opportunity nga, wala ka namang puhunan, wala kang capital, ibig sabihin wala kang pamasahe man lang, wala kang pang good for another payday na naman. Kung sakali, siyempre yung mga pondo pa yan, sayang. Kasi alam nyo po, ng opportunity madami. Kaya nga lang hindi tayo handa. Maraming hindi handa. Yun ang kulang, yung kahanda. Dapat lagi tayong handa, ano man ang mangyari, para at least pag talon natin sa another goal natin, madali nating nahit. So sana po nakatulong po ito sa mga nagtatanong at saka sa marami pa pong nagtatanong sa mga message sa akin po. So hindi ko po nasasagot kasi siyempre po sobrang dami niyo po talaga. Ay maraming salamat dun sa pag-follow po sa akin, and hayaan nyo po, maggagawa po ko ng mga content nyo sa iba. Inuna ko lang si sir kasi medyo kailangan po niya. Sir, kaya man sa operation, walang imposible, basta may tiwala ka sa sarili. Maraming salamat and ingat po tayo sa atin.